ko muna siyempre bumati ng isang maligayang araw ng Panginoon. Nais ko din pong magpakilala. Ako, si Sister Mariana. Bata pa lamang ako ay hindi ko na magsulat, kumatha ng mga tula, magtukman ng mga salita at gumawa ng mga pangusap na may malalalim na paksa. At ang tulang ito ay sa tulang ito ay meron lamang po akong tanong. At yun yung katagang alam kong madalas sawa ka ng magpanggap. At nakarinig sabihin ayos lang, okay lang, kasi wala ka naman talagang rason para bumigay, hindi ba? At ang tulang ito ay nais kong pong ialay sa ating lahat na minsan lang nakalimutan ang sarili nila, na minsan lang napagod sa kakaiyak dahil ng ayaw ng bumangon pa. Kung kaya't ang tulang ito ay pinamagatan ko po, para sa iyo, Kristo, ay magiging okay ako. Okay lang ako. Madalas mong sambit kapag nag-iisa, palaisipan nagtatanong, okay ka pa nga ba? Tanong ng karamihan, tanong ng iba, paano nga ba maging masaya? Paano gumising sa umaga na walang pinoproblemang inaalala? Ngumiti na walang halong kalungkutan? Makipagsapalaran ng hindi nakikipagplastikan? Ayos lang ako. Linyahan ng mga taong patuloy na ang kalungkutan ay tinatago. Okay lang ako. Okay lang sa mga pang-aalipusta ng iba. Okay lang na husgahan nyo. Hindi rin naman kasi tayo perfecto. Wala naman kasi talagang perfecto. Katulad nyo, ay tao lang rin tayo. Pero minsan nakakapagod na dahil bumababa na ang tingin sa ating sarili. Madalas hindi natin alam kung ano nang gagawin at kung ano pa bang patutunguhan. Saan nga ba lulugar? Para masasakit na salita'y atin ng bitawan. On Philippians 1:27, only let your conversation be as becoming the gospel of Christ. Wala naman harap-harap, mga kaibigan. Ano bang ginawa upang tayo'y patuloy na pahirapan? Tama na, huwag nating husgahan kung wala tayong alam dahil hindi natin alam kung ano ang ating pinagdaraanan. Hindi natin alam kung gaano kadami ang luhang pumapatak magpakitang ikaw ay ayos lang. Walang sino mong nakakaalam sa mga palihim na paghagulgol at paglaban. Hindi natin alam kung gaano nakakaapekto sa isang tao ang mga salitang ating binibitawan na sa bawat gabi umiiyak at iniisip kung kailan matatapos ang kalungkutan. Dumadating sa puntong sa gitna ng paghagulgol at pag-iyak ay wala nang kaibigang malalapitan, wala nang pamilyang masasabihan. Ngunit, kapatid, nais kong sabihin sa inyo, may nag-iisang Diyos na nandyan at hindi ka iniwan. At kahit kailan ay hindi tayo iiwanan. Madalas tayong nag-iisa at minsan iniisip na kitili na lang ang sariling buhay. Dumadating sa puntong gusto na lang nating sumuko. Yung tipong naglalakad ka sa kalsada na minsan iniisip mo na sana mabungbuhan na lang. Sa puntong nai-imagine mo na ang sarili mo, kapatid, na baka naiisip mo na baka mas okay sila na wala ka. Pero kapatid, huwag naman tayong sumuko. Pagsubok lang yan. Para sa Panginoon, tatagan mo ang loob mo. Pagod ka mang sabihin okay ka lang, halina sabay nating palitan ng salitang okay lang sa salitang ng kasama si Kristo, tayo ay lalaban. Walang pagsubok na ibibigay ang Diyos nang hindi natin malalagpasan. On 1 Corinthians 10:13, there had no temptation taking you, but such is common to man. But God is faithful. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao, sapagkat tapat ang Diyos. Huwag mong ibaba ang sarili mo, tumindig ka at lumaban. Kaya mo yan, tandaan mo ang Diyos ang ating kakampi sa bawat paglaban. Huwag tayong gumante, sapagat para sa atin, ang Diyos ang siyang lalaban. On Exodus 14:14, the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Kailangan ko. Minsan ka bang napagod na sabihin ng mga katagang to, panigurado ang Diyos ang siyang tatayo para sa iyo at hindi ka niya iiwan sa gitna ng laban mo. Kaya kapatid, sana tayo din, sa bawat pagpapanggap, sa bawat pagngiti sa kanilang harap, asahan ng Diyos na sana sa oras na to ay totoo na. Totoo na ang mga ngiti, paghalakha at ang saya. Sa lahat ng paglilingkod at pagpapagamit sa Kanya, praying naman this time may tunay na
na ang lahat ng pinapakita mo sa harap ng Ama. Mahirap kung masanay tayong nagpapanggap na kasi faithful ka para sa iba, pero sa Diyos, isa kang naniligaw na tupa. Na marahil para sa tao ay panalo ka, pero hindi natin alam na sa harap ng Diyos, kapatid, baka talunan ka na. Marahil oo, naluloko mo ang tao, naluloko natin ang tao, pero hindi natin alam na ito ang dahilan ng unti-unti at patuloy na pagbagsak mo. Magtiwala sa Diyos at kumapit ka, sapagat ang Diyos lang ang siyang dahilan mo para tunay na maging okay ka. Noon, palagi natin iniisip, okay ka pa nga ba? Pero ngayon, tayo na ay sigurado na okay lang tayo dahil alam natin kasama natin si Kristo. Kapatid, sa uulitin, noon sa kabila ng mga nangyari, mapapaisip ka na lang, kung okay pa nga ba talaga tayo? Pero ngayon, panigurado na ayos lang tayo dahil alam natin kasama natin si Kristo. Muli ang tulang to ay pinagbatad ko po para kay Kristo ay kailangan ako. Sa tulong ni Jesucristo ay magiging okay din tayo. To God be all the glory po.